Lamentations 3:27 ato ang kaitik sa itong devotional karon. It is good for a man that be bear the yoke and his youth. Yoke mapuday na, no? So maka na itong teksto, Lamentation 3:27. Sumayong adlaw na diha sa tanan, no? Welcome kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study and a lesson. Study on the words, marathon lesson karon. Communion with God. I will Gospel Sahib Theology Edition con 7 parts. Atong textual audio video bisalin na to nga presentation. O ato ang presentation sa ato ang live of the hour, ato ang mana atong oras, no? Tapos ang day review of the day, week review of the week, o ang year review of the last year. So kana ato ang presentation o introduction. Start na kita, gamitan na diha ato ang tulo ka mga kalendaryo diha, no? Ato ang tulo ka kalendaryo para sa lantaw kalendar. So i-pull down na atong mga status bar, makita ato ang pizza. Thursday, May 8, kita karon, no? O lingayin yung mga gabitay diha ang kalendar. Ato ang pizza makita, no? May 8. Ubos mo na sa Labor Day, no? Ang ato ang May 8. Sa tawa ato ang mga Google Calendar. Makita ato ang pizza diri galinginan May 8. So happy Thursday mahigalag magkaisanan sa Mayo 8. Maganato lang tao kalendar. Bantay panahon na kita, atong high nga temperature karon 32 degrees Celsius, ang lowest 23. Kaulapan mostly cloudy. So galaw kita sa atong adlaw, nang giistira man ni ato ang dawn sa atong letter of light 5:48 AM, sunrise 5:20 AM, ato ang sunset 5:49 PM, ug ang dusk 6:11 PM. O gaistira sila, sama ra sila gahapon, no? So wind situation, okay ba itong hangin karon? Oy, 10 km per hour itong hangin. So 10 km per hour. Dagan sa itong hangin, size 8 size 8. Ang alas 10 ito lang sa alas 9 gabi. Yes. Ala. Nahuman na dito Jess ko no. Hatod katulog hatod sa pagmata, no? Balik ugma 6 AM. Yes, no, 10 km per hour man atong galaw sa atong hangin. Tide forecast kita. Galaw sa ato ang tubig sa atong high tide o low tide.
So ato ang tide forecast karon sa Thursday, May 8, 2025, low tide, high tide, low tide, high tide, AM, PM, PM. So low tide siya 2:50 AM, 0.28 meters, 0.93 feet. Mo high tide siya alas 9 na pod AM, no? Alas 9:23, 0.99 meters, 3.25 feet. Mo low tide siya sa hapon ano 3:07 alas 3:07 0.5 meters 1.64 feet. High tide siya balik sa kagabion 9:01 PM 1.4 meters 3.41 feet. Mao kana ang ato ang tide forecast, no? Diya ka siya saka, no? Ang iyang paglaom. So kana ang atong tide forecast. Balik kita sa ato ang hourly na ato nga forecast. Ato ang hourly nga forecast, no? Ang high na to karon 32 degrees Celsius o excessive heat paghihapon kita. Ang lowest na to 23 degrees Celsius o mostly cloudy, no? Atong kaulapan. Sa karon nga temperatura 27 degrees Celsius. Sala ka. Alayo ang iyang kuan dito sa alas 12 ang ulan, no? Kay karon 27 degrees Celsius, alas 8, 26 degrees Celsius, alas 8, 28 degrees Celsius, alas 9:30 degrees Celsius, alas 10:31 degrees Celsius, alas 11:32 degrees Celsius. O diri kuno na ay ulan, no? Nga hinay. Sa alas 12 atong high nga temperature na pud siya ulan nga hinay, no? Alas 12 alauna, alas 2, 32 degrees Celsius ang temperature na ay ulan nga hinay 30%, no? Di ana sa 32 degrees Celsius. Og sa alas 10, 31 degrees Celsius na ay 40% nga rain. Og sa alas 4, 30 degrees Celsius, 40% gihapon nga rain. Alas 5, 29 degrees Celsius, 40% nga rin. Sa alas 6, wala ko na ulan, 27 degrees Celsius. O balik sa kagabion na ayaw na po tag-antagan nga ulan diri. Sa alas 7, 26 degrees Celsius, tag-antagan nga ulan, 20%. Tapos sa alas 8, 25 degrees Celsius, 20% gihapon yan tag-antagan nga ulan. Sa alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna. Ato ang pangatulog, no? 24 degrees Celsius diya. Og ang lowest nato dito mahigayon sa ugma nga bukas nga ugma nga kadlawon, no? Sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ang 23 degrees Celsius. Mao na kana ang ato ang bantay panahon. So seleb kita sa ato ang Israel. Onsay mga content ni kabayan. Ano sige content rin. The Dominos Playbit Charts, the Lord's Weep, no? In Latin, sagid siya manigi hapon, Kedron Valley, gipicturean ni kabayan. Naka-zoom siya, nadulit niya to ang building nga way atop. Hali atop. Awat wala way atop, no? Tapos Tom o Benjamin and his son, giadto po ni kabayan, no? Yung Benjamin. So, ni? 10 sa Santa Marta Olive Tree Plan. Ang Olive Tree Plan nila, oh. I-update ni kabayan. Namlay marag mga moskitero. Sa kanara, no?
katong sa hypa na to unsa iyang kuan sa iyang kadalanan nga pakita. The evening sky over Israel holds the prayer of thousand generation. No, sa dalan niyang gikuan, no? Ang visual day sa Israel, yang ipang bidyuhan niya itong mga bata, uban sa ilang mga kinikanan. Mount Carmel, mga sagbot, iyang gipicturan. Mga kahoy dayon, daghanag mga kuan green na Mount Carmel. Lamaw ba ning gipatol ni Elijah ang Mount Carmel? Oh? Na diha ang Ginoo kay diha man pa niya gidawat to ang kuano katong kining halad ni Elijah. So, unsay entry tong travel vlog? Ay, dito pa maghihapones desert. So, kaya ato ang update sa ato ang Israel. Ago kita sa itong hub channel, no? Nakitay nightly series, no? Ni Pastor Katsu. Marag on social media man na ang term ni Pastor de Aidiha, no, mga digital. Kaya na isgutan man niya makakwarta kuno sa kanang vlogging, no, content. Uy, napod ay titakla sa pagtuon, oh. Gahapon. O gato ang inverse napod. Sa May 7, pero ito ma-review ba na to. So kanila itong pagsilip, no, sa ato ang Hope Channel. Ato ang katikaran sa atong charts. Nagpadayon ng ato ang wali sa ato ang Women's Crusade. Ang putong saya title dito, wagi nihatag og kudak. Di ba? Wagi ng udak. O niya ato ang midweek prayer meeting ang nagwali sa ato ano si Sister Dikay. Ay about man greatest parable iyahang giwali, no. Unya daghan pa toy mga papunto-punto. So kanara ato ang update, no, sa ato ang katikaran sa ato ang chart. Unya ang ato ang kadalanan wala naman po kay tay mahatag nga update diha, no. Ato siyang gilabyan na wala pa gyapon siya na clear dito sa traffic light lapit, no. Dugay-dugay yun man nila nga kanang ilan namang natabunan. Unya kanang gipagian na gani, no. Nagahi na to kay balig ang ilang kanal pero dugay pa man gid i-plane, no, dito asa to ang kanang traffic light dito ano sa Samora. So maghanay na kita para sa dalan padolong sa Diyos, no. Welcome kita sa tang second quarter this year 2025 lesson 6. Understanding sacrifices ang ato ang series. Ang ato pagkatunan sa Thursday. For you created all things, no, atong pagtun sa Thursday sa marathon lesson karon. LOD, no, lesson of day by day. Ato ang padayon naghanay niya taud-taud, no. Ato ang pagkatunan meaning mga daghang matak na.
Buhay na padayon kita no after so many hours sa ato ang paghanay o pag-reporting kita karon. So magatuon kita tulo ka Sabbath call og tulo ka devotional no God lives na diri ato ang link sa ato ang website nga Spirit Star no 2022.blogspot.com. So masert ninyo diha ang ato ang mga link. Katong ato ang MP3 nga downloadable link yesterday no sa Wednesday ma-download diha. Tapos na po Spotify account natin kanya na i-click mulago na dito sa ato ang platform sa ato ang Spotify. O niya na po YouTube account natin no kanyo na i-click mulago na sa atong YouTube nga account. So follow sa ato ang YouTube nga account na yung para sa atong list. Welcome lang kita sa atong hanay sa May 8 Thursday no. Ambot niya to ang font diri ga background color sa itom. So okay ra po na no. Sa atong first part atong stewardship nga devotional reading magahap emphasize diin kita diri sa naikamot. So diha no sa naikamot ato ang pagsugod sa atong pagbasa sa pagsumpay ug ato ang second part ato ang youth devotional ato ang desire sa atong desire of ages nato no. Magabasa kita og tulo ka paragraph. So kana kay bali ang tulo ka paragraph. So ato ang desire of ages nga verse pages ng basahon ang DA 282. Wa siya na edit 283 na siya no. Poem 1 og 283 point 4 man siya na upat siya ka paragraph no. Sunod ato ang third part atong devotional for all. Lest we forget kasi malimutan no, May 8 make John Loburu. Who is John Loburu? The boy preacher. Bata pag ikon mo nga preacher ni sa ato ang devotional no, mo na to ang hanay sa atong devotional. Ato ang mga devotional per second og third na to nga part. Sunod mga Sabbath call dayon kita. Ato ang 4th, 5th ug 6th na to nga part no. Ato ang 4th part Sabbath call sa ato ang in-verse. Sa senior youth nga mga professional no, ato ang Sabbath call. Una po tayo in verse sa 4 PM no sa atong hub channel. In verse Philippines. So ato pagatunan ng second quarter back to the altar lesson 6 Abrakan altar restored. Oy reporting na.
Ato gitunan sa Thursday, intro inscribed nga portion. Ang title, Something is Broken. Sa Sunday, May 4, sa portion nga engaged, Mating on the Mountain. Sa Monday, May 5, sa portion nga interpret, How did we get here? Sa Tuesday, alam na natin, alam ng lahat. Uy, wala naman ito ka-intro alam. Itong intro na ito nga alam na natin, no? Sa ato ang Reels. So, sa ato ang Tuesday, ang Speak. O sa Wednesday, May 7, invite nga portion a major challenge. O sa Thursday, May 8, sa portion nga Inside and Ashamed. O sa Friday, uy, mao na ito pagkatunan karon, no? Ang Ashamed. Sa Friday, May 9, Inquire nga portion. So, ang Ashamed atong pagkatunan karon sa Insight nga portion sa ato ang inverse. Sunod, sabat ko sa ato ang mga junior youth nga marag mahamto ato ang part. Cornerstone connection na to second quarter boundless pray down lesson 6 na to. I am a follower. Mag-reporting na kita ang teksto sa I am a follower. Nato sa iyo 5 verse 8 to 11. Simon Peter fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will peace for people. So they pulled their boats up on shore. Let everything and follow him. Sa matong nga teksto, no? O gato pagkatunan sa Thursday, ang 2 Corinthians 12:9. Uy, sala ka. Versikulo. Tapos ato ang last nga part, sabat ko sa ato ang mahamtong, ato ang 2nd quarter nga title duha. Precursor of Prophecy, Allusion Images, Symbol, How to Study Bible Prophecy. O ato ang series karon Understanding Sacrifice, o atong report. Ato kita naan sa Saturday, May 3, Understanding Sacrifice, no? Manato series karon. Ag sa Sunday, May 4, Futile Sacrifices, si Cain, no? Ag sa Monday, May 5, the bloody bulls and goats. So dito gyapon sa Tabernacles. Sa Tuesday, May 6, the Passover lamb sa panahon nila Moses o kang Jesus Christ, no? Nga gihandom ang Passover lamb. Og si Jesus Christ nasama siya sa kadtuang makarnero nga gipang-ihaw kang Moses. Og sa pagpakamatay niya sa krus, giatol po niya na nga celebration ang Passover, no? Ang Passover mao gihandumanan sa kagawasan sa Israel. Og diya po niya gisulod ang iyang history, repeat itself. Gibalik po niya pagawas, dili lang ang Israel, kundi ang katawhan makagawas sa kasalanan, no? So makato ang Passover lamb. Sa Wednesday, May 7, Jesus at the temple. Sa Thursday, May 8, For you created all things. Mga nato ang pamalandungan karon ang pagka-creation. Creator sa atong Ginoo. No, sa Friday, ang Father to ang teachers. Comment. So ato pagkatunan karon ang For you created all things. Mga nato ang mahanay. O kini atong mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa atong manubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit, o giliyugan sa Grapong Adventist Youth
prayer 10, atong small group sa youth ang power of 70, ang TMI total members involvement, personal ministry text gospel daily ug ang alam Lagimtes Missionaryan preachers get prepared kini sa atong mga kahimanan, ka-websitean, kagrupuhan. Ato pasalamatan itong gahong nga Diyos nga nihatag sa kahigayonan nga padayon paghihapon tagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom, ato ang kalan on bread of life, living waters, o ato ang source of life, the God of love and justice, o ang precursor of prophecy, no? Ato ang source of life o precursor of prophecy. So ato ibalik ang himaya ug dungog, no, sa atong magahong Diyos nga nihatag sa kahigayunan o sa iyang pagkamahigugmaon. Ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tiglay, katong tighard, tigtag, tig-share, mga kapian sa video link, mga sa video, mga review sa video, mga subaybay sa atong ma-distributed. Atong ma-distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online, ug sa atong Spotify, ug atong pagimbalikon ng ato ang Facebook, no, ang High MB sa ato ang Facebook para makatinaw na kita diha, no, nga matinaw kita. So kana na ang ato ang mga pag-distributed ug ang process nato, no, process sa ato ang keep note, ato ang scripting, og nakita collaborators para na kita maka-edit, pero usahay manggod magkalain-lain man ang format, no, pareha karon nagdikit-dikit na pod ni, no, kay mag-collaborators ang ato ang PC, ang ato ang laptop, ambot naman siya problema, no, sa ato ang display, karaan magod ni atong gigamit nga phone diri sa ato ang display. Pero mo na nakita ay collaborators sa data maka-edit-edit, no, malangan na kita pagkudak ato ang kuan, ato ang basin malimot di ba, sa ato ang devotional, no. Pero manauna ang scripting ug ato i-post nato sa ato ang blogspot, no, ang atong script. Kung na kita script, di na kita basahon, no, natay article, kung na kita article, na kita basahon ang ato adayon nga pag focus, no, focus sa ato ang Diyos, ang ato ang recording at time, makadawat kita sa mensahe sa ato ang Diyos, no, sa masinsinan gayud o kanang mao po atong pagluto sa ato ang kalan-on diri nga espirituhano, no. Tapos diri kita makatay makapanimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga nakalahutay nakalahutay sa adlaw, no. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, o hantod sa ato ang good night man, ato ang season of greeting sa ato ang sa tawag na Mediterranean, no, nga mga pag-greeting sa AM ug PM, og ang ato ang reminders, no, nga unahon nato ang Ginoo sa ato ang season of energy, unahon nato atong Ginoo sa to nakakuan ba mo atong DMW, makalimot naman siguro mo to, no, devotional meditation o niya worship, no, sa ato ang panahon sa ato ang pagmata o niya kung ana kay time sa Ginoo pagkahuman di kadto ng kikiki, no, kaligo kaon lupad unsay buhaton katulog kung matulog, no, o niya magapadayon na dayon na ang live sa ato ang 4 piece, no, nga gipa-stop karon gipa-stop gipanggamit sa wapulit ko, no, ato ang kuano 4 piece ang pamahaw pa ni udto pa ni hapon og ang pangatulog.
So, mao ka na ang time sa atong pagpanimbaya ug sa ato ang pagluto sa atong kalanon. Kung makaluto na kita sa ato ang kalanon, na kita ihukad, no? Mao to ato siyang ihukad sa ato ang FB nga i-upload nato kay naka-album na siya. Unya i-high MB nato siya pag-upload para tin-aw na kita diha, no? Praise the Lord, kay naka-tin-aw na kita diha sa ato ang Facebook, no? Mapaminawan, ma-review na siya sa atong mga personal nga pagpaminaw. So, pag ma-upload nato sa atong Facebook, ato i-share sa ato ang page, group, my Twitter, Telegram, maghimota ato ang tipik sa kinatibukan, reels nato, no? O niya ang IMJ message, katong mga QR post, lesson sing, shout notes, no? Abangan, di ba? So ato sigurong gamito ng ato ang podcast sa mga kanang mga short ba, no? Nga nakitay long sa atong podcast ug naapod tay short, no? Halimbawa, kulangon man gud ang kanang atong ipaabangan ba, no? Katong kuan wala na to na post. Ang abangan nato ang perfect nga pag-alagad, wala na to ga-post, no? Napagid ang tatay kay laliman baka tinagtulog uta ka lesson, unya napakitay devotional, no? So, dito siguro nato na ikuan ang ato ang mga abangan sa ato ang dugang dugang na putag serbisyo dito sa podcast, no? Kaya dapat tayo nga mag-podcast sila, no? Ibali ang podcast nato i-short lang nato po dito ano para lang gid sa ato ang unsay dili lang siya kanang input, no? Ang ato lang yung matandaan nga mga tun-an, no? Nga title, dili po siya paragraph, dili po siya kanang praise, no? Para di na ta dito magdoble-doble, nagtaas na kayo ato ang recording, unya napatay impang explain. Wala, no? Ang abangan kibali, no? Nga nakitay abangan sa atong Facebook, napatay abangan sa ato ang podcast, no? Oh, ay if the Lord's will ato ang mahimo, no? Kay nakita mo gud nato murag bago pa ang is naghimo sila sa ilang podcast. Hello? Hala koy podcast ang is wala ka kalang abangan para di na to malimtan kay kanang ato amang gong text, no? Murag isa ra man na siya, no? Dapat daghan siya, no? Nga atong mahinduman nga atong abangan kay daghan ba yung mga punto-punto sa bawat devotional, bawat lesson nato nga by ages, no? So mao na siya ang ato ang dugang nga serbisyo, no, sa ato pag-distributed niya na nga punto sa gisod nato diri sa atong Facebook. Paghuman sa ato ang Facebook, ang ato ng live of the hour nga late live the hour nga late, no, sa ato ang YouTube channel, no? So subscribe and follow, no, sa ato ang YouTube channel. Ma-search sa nagkalanlain ninyo nga mga gadget, no, sa YouTube kung YouTube inyong gamiton. Ang ato ang account sa atong YouTube, Bible Reading Marathon Journey 2022. Oh, unya. Mahimo dahil kanina mixer, no? Unya history para mabutang sa history. Og ma-play ato ang live time nato 10 AM to 12 over high noon, og karon late gihapon kita, no, kay ma-insert man ang mga buluhaton during taga-record na may ma-insert nga mga buluhaton, no. So mao ni malate na ni siya. Ato ang live time 10 AM to 12 over high noon. O pagguman sa atong live, makapaminaw kita sa atong Decliner Bible Study on the Air, no? Tapos atong mga listener, ato pa siyang paminawan, no? Ay katong napaminawan na itong Tagalog, no? Wala na magod si Pastor Salop, no? Manang, di na kayo siya maklaro. Pero daghan pa tayo paminawan nga, kanang wala na, Thursday na ba? Wala na kumplito, lo? Kay ugma ato naman ko ang week review, no? Pero human sa atong mga listener dire kita sa atong day review, no? 326 426 no 729
9 to 11 ato ang de-review. O guman sa ato ang de-review ang ato ng pag radio online, no? Sa atong podcast sa atong Spotify. Subscribe and follow sa atong account sa atong Spotify, ang Spirit Starcaster Podcast Channel. O sa atong YouTube Music, i-add nyo atong account, no? Through RSS, https://anchor.fm /is/d40d42e for /podcast, no? /RSS inana maad ang atong account sa ato ang YouTube Music. So nari ato ang yesterday's episode sa atong website nga SRStar2022.blogspot.com. Ang atong yesterday na atong episode ang MP3 Wednesday, no? Madando diha. So mauna ka na ang ato mga pag-process. Magampo na kita para sa itong pagsugod. Magampo sad ka mo, no, sa inyong mga personal, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayer poll. Magampo kita, amahan na mo nga naa sa langit, pagabalanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatagin mi karon sa pagkaon na tagadlaw, pasaylo akan sa utang sa kami nakasaylo man sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa anulay, kundi luwas sa kami gikan sa lautan, kay mo ang gingharian ug ang kahamimaya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pagsumpay sa ato ang story nga little is much. No, madako kuno ang little. Ay kadto siguro tong gamay na lang iya, no, yang gihatag. So ang nabilin nato nga punto gahapon nga nakuno siya ay $10. Trusting that God would see him through, he went into the house and returned with the $10 which he gladly handed her. Sa ito padayon ang basa, siya live, baid ay nino. Ay kisa itong bida, si Liwali, abay, no? She left happily, while the pastor remained thinking about how God would come through for him. Unahin man lagi, no? Ay kay katong pastor, no? Hardly 10 minutes after giving away the $10, somebody knocked on his door. Halagi hatag din $10. Pero nakunoy nanuktok, no? Paghatag niya sa $10, somebody knocked on his door. Liwali went to open the door and found her, the head of the institution, whose house he was living in, standing there. He invited him into the house after the visit, as he was leaving. He pulled out $10 bill and gave it to pastor. He prayed and left. Pastor Liwali was shocked. She gave away 10 and God gave him back $10. Ano, balik-ibali niya, no? Ito yung gihatag sa nay nangayo sa iya, ha? Sa ito, wagpalit ko sa hammer, no? Pero sa iyang gihatag katupong head, no, sa iyang giistihan nga area, nihatag po sa iyang $10. Nabalik ra sa iya, no, ang $10. He thanked God for his curse. Og ang padasig sa ato, ano, ang appeal, as we continue supporting God's work and helping each other.
let us never forget that after we have given that which may be our last, God will take care of us. Therefore, let's always give joy. Maday na ito nga, take care of us, no? Kanang ihatag ni mga wa na imuha. Diha na mo kuan ang kuan sa Ginoo, no? Kaluoy mo. Take care ka na to. O man kita sa ato ang kanang devotional reading sa atong stewardship. Next, unsang title sa ato ang ikasabat 19 nga atong himay-himayon. Sa ato ang stewardship nga devotional reading para sa Sabat 19 dito mahigayon sa May 10. God, God nga title, Prove God. Mao gihapon na teksto sa Malakias 3:10. Kasunod-sunod na yung Malakias 3:10 karon, no? Ato ang pag-hint, no, sa ato ang pagasugdan ugma sa atong article na lang siya, no, kay de-review man kita. So ato ang second part atong devotional sa atong mga youth, atong Desire of Ages. Largo kita basa kay chapter 29, continue sa the Sabbath. O dapat maka-take note ni ini, no, para sa ato ang unsa atong ma-input sa kanang atong abangan, no, sa ato ang pagpadayon nato pagtuon sa the Sabbath, no. Sa ato basahon, the Sabbath was embodied in the law given from Sinai, but it was not then first made known at the day of rest. The people of Israel had a knowledge of it before they came to Sinai. On the way thither the Sabbath was kept. When some profane it, the Lord probed them. Probed them, saying, How long refuse ye to keep my commandments and my laws? Sa Exodus 16:28, no? The Sabbath was not for Israel merely, but for the world. It had been made known to man in Eden. Unlike the other precept of the Decalogue, it is of imperishable obligation, imperishable obligation of that law, of which the fourth commandment form a part. Christ declares, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, so long as the heaven and the earth endure. The Sabbath will continue as a sign of the Creator power, and when Eden shall bloom on earth again, God's holy race day will be honored by all beneath the sun. From one Sabbath to another, the inhabitants of the glorified new earth shall go up to worship before me. Mabasa na siya, no? Sa kanang diri sa Malakay, no? Say Matthew. The Lord sa Matthew 5:8-10 og Isaiah 6:23. No other institution
So no other institution which was committed to Jewish standard. So fully to distinguish them from surrounding nation, they the Sabbath God designed that each observance would serve them as He worship. It was to be a token of their separation from idolatry and their connection with the true God. But in order to keep the Sabbath holy, men trust themselves be holy. Through faith, they must become partakers of the righteousness of Christ. When the command was given to Israel, remember the Sabbath day to keep it holy, the Lord said also to them, Ye shall be holy, me, and shall be holy men unto me. Sa Exodus 20 verse 8 padong sa 22 ug mo 31 po dayon no sa chapter 20 31. Only that could the Sabbath distinguish Israel as worshipper of God. Grabe na kasuguan nga number 4 no. Remember na gani nang gigamit dia, remember no. So digid basta-basta no. Kay gamito lang ng mga remember kung mga importante, di ba? Importante man tanan pero kana gid nga kuan na agid diha ang remember no. Kay malagi to tong gikuan nga kung naa kay malimtan balikan kay hinduman man no? Di ba? Ang kana basing malimtan nimo atong adlang papahulay, remember no. Kuwagid nimo siya gi hinahunaan agi ka remember, di ba? Parihara tong kuan atong gikuan nga pasagdahin na di ba? Magpalit lang tag bag-o. Hello? Hey, kuan nga mabilin nga mga kalo no. Mabilin nga mga tubiganan, di ba? Biyaan no, usay mapurpit na no. Pero kana atong adlang papahulay ang Sabat dili na siya mapurpit no. Pero ambot ang mga tao no nga gipaka gamay man hinuon nila og importansya ang remember, di ba? The Sabbath day to keep it holy no. So sa Exodus kadto mabasa, only those called the Sabbath distinguish Israel as a worshipper of God. Otro po nang na mga problema no sa Israel. Grabe nilang tuman sa Sabat. O ya, si Jesus Christ di nila kanang higugmaon og maayo kay dili na mao kibali ang ilahag Ginoo no. Kadtog yung kanong wala pa sila kakita. laban diri sa ato aga nga kuan dili pud sa uban ato nga mga big church laban pud kay ang gihatag pud nga pagtulon-an ni Jesus sa adlang papahulay wala gipalo no. Diri sa kanang Israel ang mapagtulon-an ni Jesus gimpang palo kay gikan man asukan man sa Ginoo no. Kang God man na, God of Moses, God of Elijah no. Pero ang si Jesus Christ nga Messiah wala nila tuoy, di ba? Puro gid na ay mga ligas no ang atong kuan no. Mo to nakita sa Ginoo nga walay God, di ba? No. Wala ko laing matarong nga nakita. Padayon kita as the Jews departed from God and failed to make the righteousness of Christ their own by faith.
the Sabbath lose its significance to them, Satan was seeking to exalt himself and draw men away from Christ, and he worked to pervert the Sabbath. Utro di ay po na siya, no? Nga, sisitan ginaning kamot, ana. Di ba naman tay kasabihan nga, mind your own business. Di ba? So kung ilang hunahuna nga tao lang ang paigo sa pagsimba sa Sabado, siya ka nanimba naman nagsabado atong mga Adventist. Magsimba na itag Sabado. Adventist na puntaan ni. Di ba murag inana ba no nga sa tao ang gibasihan. Murag di ni mo siya sundon kay sa tao man, no? Pero bisig sa Ginoo pod gihapon nga basihan, di gihapon ni mo sundon kay mao na may imong naandan. Di ba? Labad yun. Di ba? Dito na nagmadaugon si Satan, no? Sa iyang pagpervert the Sabbath, because it is the sign of the power of Christ. The Jewish leader accomplished the will of Satan by surrounding God's rest day with the burdensome requirements. Diri gipangigo gihapon ni Satan sa dito sa mga Israelites nga gapalo sila Sabat, pero ang pagpalo nila sa ilang Sabat burdensome. Di ba grabe ka burdensome, di gani na mamawag suga kay kuana Sabat na over ba, nagihimo nila nga gipasulod na ila ang pagkabalaod sa tawhanon nga ilang paghuna-huna nga sila balaan, di ba? Nga bising sa paglakaw na lang og taas dili na pud kuno himuon sa adlang papahulay, no? Sa pagpalong sa suga unsa diha, no? Pag-init og ininit nga tubig, may kabayan nga magpainit na siya sa iyang silingan lain kay di may pagamit, no? Burdensome, no? Nanubra na pod sa ilahang pagkanang, di ba? Pag kanang observe sa Sabat, no? So mauna ang mga gipang duot-duot na nakibali nga mga di ba ni sulod ang idea ni Satan, no? Nakaigo gid siya diri sa mga magtotoo, di ba? Kay sila magid ang nituo sa Sabat, napoy wala magtotoo sa Sabat, pero ila pong gituhuan nga sakto po ang ilahang gisimba, no? So wala murag naaragi gihapon sa kanang baruganan sa tao, no? Ang ilahang pamaagi sa pagsimba, no? So nahimo siya nga burdensome dito sa Israelite ang ilahang pag-observe, no, nga gi-required pa nila, no, Sabbath. In the days of Christ, the Sabbath had become so perverted that it is observant and reflect character of selfish and arbitrary. O nakita mo po na, no, kay sa panahon ni Jesus Christ, hindi nila ito makita itong gipanghil, katulang makita nga gilapas ko ng ilang adang papahulay. Dito pa gikorek na ni Jesus Christ, no? Men rather than character of the loving heavenly fathers, the rabbis obey. They led the people to look upon God as a tyrant and to think that the observance of the Sabbath as he required it made men hard-hearted. Katong mugahi ilang kasing-kasing kay day lagi, no? Walay pagtabang sa adong ipapahulay, murag mao man to ilahang buto sabot, no? Hard-hearted and cruel. It was the work of Christ to clear away this misconception. All the rabbis follow him with merciless hostility and did not even offer to comport their requirements, but went straight forward, keeping the Sabbath according to the law of God. So manatong gibasa sa ato ang Desire of Ages, largo kita sa ato ang devotional for all
Basin malimot story na John. Kaya kaya sa Bible, no? John Laburu, the boy preacher. John Laburu, the boy preacher. Nabatay kuan diha picture ni John Laburu. Gagel patanaw be. Malangan tara manan out of picture. John Laburu. Dako naman siguro na ipakita diri image ni John Laburu. Wala tigawang nagipakita ni John Laburu diri, no? Ay magsusulat na pudi ay ni si John Laburu. Daghang kay ang silulat to. Nga may idsa lagi John Laburu. So basa na kita largo. Og ang iyahang kitik sa to balikon sa Lamentations 3:27. It is good for a man that be bear the yoke in his youth. Grabe, no? Maayo ko no na abot yun sa Bisaya. Haman itong Bible. Lolan, no? Sa Lamentation, silulat diri ay Jeremiah naman ay gihapon no. Lamentation. Lamentaciones 3:27. So kabo na tong Bible gamitag flashlight. Asa gitwal. Lo. 27. Maayo alang sa tao nga pas-ano niya ang yugo sa iyang pagkabatanon. Yugo sa pagkabatanon, no? Yoke and his youth. So mao lagi ta tong ikuano nga naay mga lulan, di ba? Atong mga kabatan-unan, di ba, no? Daghan na. Shout out sa gugma. Shout out sa problema, no? Stress, di ba, no? Bawal ma-stress, bata pa, di ba, no? Pero good ay hinuon siya, no? Kung mas ano ni wag iwahang yugo sa imong pagkabatan-on, di ba, no? Kay diha may matarong, dili man na siya tarong ng mayon ka nga wa ko'y problema o di na siya normal, no? Batanon ka daghang kag problema, no? O mao kuno po na siya ang maayo, no? Youth, no? Youth yugo mao do youth yugo, no? Diba? Kung leader ka, diba, no? So nindot kong inana no nga na ay mga lulan nga imuhang pas-anon. Tanaw na ikan John Laburu nga story. Laburu sa 1832 1824 mao na iyang kinabuhi, no? Hapit-hapit ni kuan 100 years ba iyang gidaganan, no? Kay 1832 kung naabot niya ang 1932, no? Di ba 100 naman na, no? So di raman siya nakaabot sa 24. Taas-taas na po, no, ang iyang naabot. Pero ang iyang story was 16 when he felt the call to preach. 16. For 9 weeks he had, 9 weeks he had suffering with malaria. Ay maudi ay ning kuan niya. Nagsuffering dahil sa malaria. Datas libro kang John Laburu, no, nagsuffer siya malaria and desperation finally cried out, Lord, break these chills and fever
and I will go out and preach as soon as I recover enough strength to do so. Agi ampo din niya na ano. Nga kung ayuhon siya, mo preach mo kuno siya, no? I will go out to preach. As soon as I can recover enough strength to do so. The tale says that very day, hala, grabe. Ikuha largo ni anak nga adlaw. At that point, he had no money for travel. After a few weeks of woodcutting, he managed to save $1 about expenses that he noted would get me where I want to go. But what about clothing? The neighbor for whom I was working gave me a vase and a pair of trousers, partly worn. But as he was a man much taller than I, these garments are cutting 7 inches up, and trousers were far from being a nice weight as a substitute for the dress coat. My brother had given me a double breast overcoat and a skirt to which had been cut up. So, mano to yung greedy, no? Iyahang mga clothings. With this courteous outfit and $1.00, I decided to go into some areas where I was known and try to preach. If I feared my friends, I would not know if I succeed. I would take that as evidence it was my duty to preach. Mana iyang nauna ano nga. Kumapil siya pero mama to yung duty no to preach. Di ba kay giayo man siya. Oh, his first night out, he found the little Baptist church, the village, filled of capacity. I sang, he reported, prayed. They sang again, and spoke of the fear of men. Instead of being embarrassed as I feared I would be, the blessing of God came upon me, and I spoke freely. The next morning, I was told that there were 7 ministers present the night before. The next evening, the place was crowded again. I suppose that I viewed them was courteously to her the birdless boy preached. At the close of my sermon, the preacher arose and stated the next evening a service of singing classes and would begin, so my meetings would have to close. Then Mr. Thompson stood and said, Mr. Laboro, the singing school has been planned for the purpose of closing your meetings. At the point, invited a young preacher to move his meeting to a large schoolhouse. Ay, sa schoolhouse dito. At which he served as a trustee. And once again, in the building, final day, Adventist preacher succeeded where this adventurous soul would have been.
I never ceases to admire he that the gods of grace can place the same to be even the poorest of offering when they are put forward and dedication must of us excuse ourselves until we are ready, and ready never comes. Sumakat to ang kuan ni John Laburo no nga marag na kuan ba unsay tawag na palataya niya no nga kung ayuhon siya gamay-gamay ra magud nga sakit no pero kadto ba nga sakit kinahanglan man to ipa ospital ang malaria pero wala gyud siya sa kwarta giampo lang niya sa Ginoo may ang ibaylo no nga di siya ma-hospital pero kung ayuhon siya magtrabaho siya sa Ginoo mahimo siya nga preacher no pero nahimo gid siya nga preacher na invitean pa siya sa eskwelahan no nakakuha gid siya talent no kay mao man to nagsugod sa courage di ba sa courage ang ihang talent siguro daghan na pud siya kanang nabasa nga Bible no kay di po ka preacher may ka nga mga antika nga ma-preacher ka pero wala kay basa sa Bible di na pwede no magbasa ka una sa Bible og inana no kumutabang ang Ginoo sa mga trials mahimo ka nga mablisingan ka niya og gamiton ka sa Ginoo nga blessing for others. Hamana kita diha sa ato ang devotional for all. Diyan na kita sa itong Sabbath School, no? Ang ato ang first, ang mga devotional to ato ang first, second, ug third na to nga part. Mga Sabbath School ato ang fourth, fifth, ug sixth na to nga part. So, lago kita sa atong fourth part. Ang Inverse Philippines, sa ato ang title sa atong channel. Sa kanang 4 p.m. sa ato ang channel. Og ang Inverse Philippines, naman po na sila page. Murag alas 6 na ilang English diha, no? Sa ilang page nga Inverse Philippines sa Facebook o sa YouTube no. So mag-in-English sila dito pero dili kita to ang paulandungan ang ato ang Inverse. Sabat ko sa itong senior duty nga professional og ato pagatuan ang second quarter nga back to the altar. Back to the altar, no? O ang lesson 6 na to, a broken altar restored. Tapos, sa Thursday, May 8, unashamed in sight. Grabe, wali ko no sa, dili ko no ka ma-ashamed, no? Unashamed, no? Unsa ni sa kuan diri hubad dili maulaw ano to sa tuang unashamed wala maulaw wala maulaw no sumrag kang Elijah na ni gamita ang application mga ka-Inverse nato diha ang mga higalag makaisanan ma-search sa ato ang Play Store no Sabbath Call and PM onya download and install i-open dayon kung nanay open makita dito sa home daghang kaayo dito ang mga picture og inyuhang i-click ang ato ang Inverse nga picture katong back to the altar tapos i-click ang lesson 6 nato a broken altar restored modestly na largo dito sa nangamay nga kamot nga nakakita siya kahayag no Thursday May 8 unashamed.
So ang inyong intermission diha kay nag-isa ka oras na no. Bangaw na mo sa atong mga pamahaw. Ting pamahaw ug sa atong paniudto makapaniudto, panihapon makapanihapon pud og sayo. Ato ang panigabiin no, Panisay City 89 BJs, mga tulog, o niya atong kapiying, gatasing, watering, comfort. Oy, watering ko no. So intermission sa watering. Boy no, naka-watering na ba ang tanan, naka-eating na ba diha ang tanan no? Padayon kita, kay nabat yung mingon nga, nagkaon na kalab. Mga na ba, nagkaon na kalab. Nganong sige ra mo na nagkaon kadang nalibang nakalab. Makaon na wala libang no. Ang comfort no, tapos para kita sa ato ang pagpalanon diri atong kalanon nga espirituhanon. Facing the King Ahab. Oh, balikan na itong dagad o Elijah, no? And the false prophets. And surrounded by the assemblies of whose of Israel. Elijah is the only one who has appeared to vindicate the honor of Jehovah. So, mo ito ang gibarugan ni Elijah, no? Mo vindicate mo daig sa kanang pagkadalaygon sa Ginoo no niadtong ilang pagagian nga mga taas no nga kinsay dawaton nga halad, di ba? Unashamed and terrified, the prophet stand before the multitude, fully aware of his commission to execute the divine command. His countenance is lighted with the awful solemnity and the anxious expectancy. The people wait for him to speak, looking first upon the broken down altar of Jehovah. And then upon the multitude, Elijah cries out in clear trumpet-like tune, "How long hath ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him." Sumato ang mensahe po ni Elijah, no? Nga kontrahon niya tong daghan nga mga piki nga prophets para ipaila pud ato ang kapukling-pukling nga agi nga mga katawhan sa Israel. No, nga naduha ang ilahang Diyos. Naa sila Diyos, na po sila Diyos, katukang Baal mo to nga. Kinsa inyong sundon, isa ra inyong sundon, no? Kung ang Ginoo nga nagluwas sa Israelite, mao ra gid lang piliun, no? Kung Baal pod sila nalipay, Baal pod ilahang pagasundon, no? The people answered him not. Wala katingog no ang mga tao sa gipapili, no? Pero silence means kanang gahuna-huna. Gahuna-huna, di ba? Kaya sila ni answer. Not a word, not one in that vast assembly. They reveal only loyalty to Jehovah. Like a dark cloud, deception and blindness had overpassed Israel. Not all at once had this fatal apostasy close about them, but gradually, as from time to time, they had failed to heed the words of warning and reproof that the Lord sent them, as departure from right doing, as refusal to repent had deepened their guilt, and driving them farther from heaven. And now in this crisis, they perish and refusing to take their stand for God.
The Lord's abhor indifference and disloyalty in time of crisis. In his work, the whole universe is watching with inexpressible interest the closing scenes of the great controversy between God and evil. The people of God are nearing the borders to the eternal world that can be more important to them than that they be loyal to God of heaven. All through the ages, God has had moral heroes, and He has them now, those who, like Joseph and Elijah and Daniel, o mga heroes, no, are not ashamed to acknowledge themselves as peculiar people. A special blessing accompanies the labors of men of action, men who will not be swerved from the straight line of duty, but who with divine energy will inquire who is on the Lord's side. So Exodus 32:26. Men who will not stop merely with the inquiry, but who will demand to those who choose to identify themselves with the people of God shall step forward and rebel and must take up leader allegiance to the King of Kings and the Lords of Lords. O mao na ito ang bagit-banggit, no? Such men make their wills and plan subordinate to the love of God. For love of Him they count not their lives, their unto themselves their work as to catch the light from the word, and let it shine forth to the word in clear steady rays. Fidelity to God is their motto. Ay, gibanggit ni Ellen G. White, no? O journal, mga classmate, after this week's study, what personal application has convicted in your relationship with God? How can you strengthen your connection with God? How might you go about repairing your own broken altars? Review your memory verse. How did it apply to your life this week? So ito ang mga journalist manubag niyan, ano, tabangan nila na sa itong discussion karon. Pero delayed sila, basig dito pa na sila iskutan ugma, no? So mana na ato ang end verse sa ato ang Sabbath call sa ato ang mga senior youth, no? Sa atong end verse, largo kita sa ato ang cornerstone connection. Sabbath call sa atong mga junior youth nga marag mahamtang. So ato pagaton-an ang fifth part, cornerstone connection, second quarter of lesson 6 na to, I am a follower. Oy, last na ba nga pagtuki, no? Kay review na kita ugma. Thursday kita karon. Og ang pagatuan-an 2 Corinthians 12:9. Ato ano? 2 Corinthians 12:9. Nabo kita KJV during a version. O na ay KJV, taas lagi hapon siya, no? So nagkana yan dire, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rise upon me. O sufficiently ego Bisaya ubo kayo. O say Bisaya sufficient ego di ba? Ego no natin iko ada ego no na ego. Udah pura siya ng ego no, pero
sufficient no ego or sakto, no, mabana siya sufficiente, no, kay diha kuno no ang iyahang grasya sufficient, no, for thee, for you, more man na siya ang day, no, my strength is perfect and weakness. Si Pablo na po nagaingon, no, nga na perfect, o mao ni, no, naday perfect sa weakness, diday siya perfect strong, no, sa weakness na po na perfect, no, ni Pablo nga made perfect and weakness, o gikalipay niya. Therefore when I rather glory my infirmities, o sa man ang infirmities, kaluyahon, no, sumapo na iyang kaluyahon kay nabatigingon nga ang gusto niya nga buhaton di niya mabuhat, ang di kuno hinuon niya nga gusto mo iyang mabuhat, di ba no? So pero iya gihapon nang gladly, no, and the power of Christ may rest upon me. So si kuan man ni, no, kang Pablo mama po lagi na, no, nga kanang humbleness ba, no, sa to ang mga politics di ba, politikiya po, no, o sa wadi ay, no, sa to ang mga Mother's Day, no, nga mas maayo gid ay ng humble ta, no, sa tubangan sa to ang family, no, kay diha mo kontrola ang power sa Ginoo, no, kay kung over ta, di ba, no, di na ta makontrol sa Ginoo kay napuno naman ta, no, dapat ang magpapuno sa to ang Ginoo, no, mo sufficiente ang iyahang grasya, no, pero nakita na, no, nga daghay ka ng weakness, no, makaluyahon, no, part na siya, no, pero kana nga kaluyahon ato gid ang tanan na siyang patik over sa Ginoo, no, dili kay kita ra po masulbad, no, kay negative na siya, no, magsinggita na po na sa lalay lay ayaw lay maluoy ka lay, no, so dili gid, no, para dili tama kuan sa ato ang patibong kinahanglan kita sa Ginoo kay ang iyang grasya sufficiente, no. So unsa kining punto diri ato ang basahon ang iyang insight. Think about things in your life that might be standing in the way of following Jesus. Okay, kuha na nato ni, no, following Jesus. What is one practical thing you can do today to move these things aside, the focus more on Jesus? Kay gahapon ka isgot matag social media, no, nga na out of control, no, para maghapon baigo-igo, no. For example, if you feel the time you spend on the social media, tanawa, gates and aware of Jesus, you could make a commitment not to engage a certain hours of the day morning work really well. And I spend the time instead of prayer, Bible study, that encouragement can you find in today's Bible reading. Di ba, no? Katong miyagi nga nadunggan nato nga ang tao gitagaan siya og karang 24 ka oras ba, no? Nga gisgutan niya nga naa siya time para laag, naa siya time para out of town, isuroy-suroy, no? Na siya time sa pagtrabaho, no?
pagkaon, pero wala na isgutan dito ang time sa Ginoo, no? Murag ginanata nga tao nga murag ikaulaw nato ang time sa Ginoo. Di ba, no? Oh yeah, dito ta social media, daghan ta social media, daghan ta scrolling, no? Pero hinaut, no, nga makahatag kitag time sa Ginoo, no? Sa ato ang inventory, sa atong mga ka-corner diha, no? Nga sa mga bata, mga bata ra ba nino? Wala ra ba na sila ikuan, wala na sila lesson kay teacher ray ga hawid ana ilang lesson. Pero man no, ang ato ang kuan ang Bible, no? Makatuon ta sa Bible, di ba? Kanang maganahan ta ba nga mo basa sa Bible nga murag story, no? Pareha atong gibalik na to og saysay sa kang Elijah nindot, pero wa man dito na tiwas. Hello, kaway basa to kay Elijah ka istorya, no? Wala ko kita sa tong 6 part. Sawas ko na kita sa atong mahamtong, no? Atong last nga hugna. Kay late na. Ato ang welcome kita sa atong Bible study on Addison Study on the Words. Marathon lesson karon communicated with guest sa Heptology edition 7 part atong textualogy of Israel atong presentation. Olargo kita sa ato ang Sabbath call sa ato ang mahamtong. Ang ato ang team this quarter, precursor of prophecy, allusion, images, and symbols, og lesson 6 nato nga series karon, understanding sacrifice, ato apagatunan karon, ang sawings ni Jesus, Thursday, for you created all things. Uy, tunan pa rin nato na. Siya no, kalag magbuhat sa tanan kalibutan, no? Ito gisunog to ang kuan LE, no? Kay kuan nila godless town ang kanang ilang town. So welcome na kita, no? Gamita ato ang mga browser, mga ka-bro, sa ato ang mga cellphone i-browse sa batasco.20.ayo. So /in para sa English. Aya pa itaon to ang atong image, no, nga less allusion, images, and symbol, i-click. Tapos i-click ang ato ang lesson 6. Onya pa itaon ng Thursday. Welcome rin kita sa ato ang cross, no, nga dito na layo, oh, subungtod. Thursdays May 8 for you created all things. Welcome kita. Mga batutuan sa pulong sa Diyos, Bible Scripture, kapag laong kawalandog, bread and bread, may halong mga palangga sa Diyos. Atong mga ka-harvest o mga kaani. Kaani nato sa ato ang Voice of Youth, no? Kay mag-camp na po ang ato ang BOY. Amot sa style na, may camping style na po kanang walira, no? So ato na siyang basahon ato ang pamalandungan. On a handful of occasion, prophet had been brought close enough to God and patient that they were permitted to see God's throne. Ezekiel saw it above the firmament. Sa Ezekiel 1:26. Isaiah visited the temple in heaven to see it. Sa Isaiah 6:1. Dito sa KJV, no? In the year that the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his strength filled the temple. And in one of the most
explicit description provided as John was escorted their innovations and Revelation 4:5. The Old Testament type and the sanctuary served indicated that there was only one path by which humanity could enter God's presence, the blood of Christ. Mabasa ko na sa Leviticus, no? 16, verse 2, unya verse 14. And the Lord said unto Moses, speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times in the holy place. Totoo, he comes not, no? Holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not. For I will appear in the clouds upon the mercy seat. Oh, na kuno yung mercy seat, no? Also Leviticus 16:14, and he shall take of the blood of the bullocks, and sprinkle with his finger upon the mercy seat, a sword, and before the mercy seat shall be a sprinkle of the blood with his finger 7 times. Tanaw ito ni bulak noon sa nilanggam ba ni? Laking baka, madaging po ning bulak, no, laking baka, katong ram, laking karnero, katong lamb, magihapon, pero kining baka, ang laki nga, baka, bolaks, mamaura sa tungkaw, di ba, no? Bolaks, mas hindi siya paminahon, bolaks, no? Ang mercy seat, kay mo niya itong bida karon unsa ni? Halaran sa pagsalig. Uy, halaran sa pagsalig. So, makibalito no sa atong gibasa nga teksto sa Leviticus. Na comparison dire sa Isaiah 6:1-5 and Revelation 4:7-11. What elements of this two versions are similar, no? Pay attention to the order of events. That subject is presented first, that comes next. What truth about God is being raised in this vision. So atong pangbasahon, no, ang mga teksto. Isaiah 1:5 sa verse niya, unya chapter 6. In the year that the king Uzziah died, I saw, balik na ni? Also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. About it stood the seraphim. And so one had 6 wings. Oy, nakita pa niya itong seraphim. With the twin with a covered his face, and with the twin covered in his feet, and with the twin he did fly, and one cried unto another and said, Holy, 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 the Lord of hosts. The whole earth is full of grace. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For thine eyes have seen the King, the Lord of hosts. O, diba? Di gamay siya kagamay kay nakita niya ang King, the Lord of hosts. Sa Revelation 4 verse 7-12 to 11, at the first beast was like a lion, and the second beast like a calf. Oh, nanapuning calf. Di ba baka nang gihapon ng calf? Talawar lagi, di ba? Dagay ala nga baka. Oh, nating baka gihapon ng calf. Naibulak sa apoy kuan calf. And the third beast had a face as a man,
And the fourth beast had like a flying eagle, and the poor beast had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes, wherein there is not day and night, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty. Grabe na, himo ra ba to, handuraw to ang atong Facebook sa anghel nga daghang mata. Hil at tanawon, warag si kuan, warag si katong kuan ba, katong sa tunga salida, Monster Rancher, no? Pero mulupad hinoon nga mata, no, nga daghang mata. Wait to us and ace, and is to come, and when those beasts gave glory and the honor and thank to him that sat on the throne, who live forever and ever. The 4 and the 20 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crown before the throne, saying, Lord, art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. O mga gihapon na nga pagka-created niya. In each of this throne room vision, the first thing that happened is that heavenly beings underscored the holiness of God. And Isaiah vision, the saints impressive the temple is filled with smoke, and the posts of the door were shaken at seraphims, proclaim the holiness of God. In John vision, cherubim make same announcement. O balik-balik na ng bida ng holy-holy. Sikel, find the living creature described that cherubim, its rapid, was shown a dazzling sense of God's glory. Then we are shown the prophet's reaction to the sense. Isaiah cries out, that is a man of the unclean lips, Isaiah 65. And John wept because he is faced with a tragic truth that no one worthy can be found, sa Revelation 5:4. When we are directly presented with the worthiness of God, we then finally being comprehend the human situation, we are utterly unworthy, and we need Christ, our Redeemer. Di ba man na siya nga worthy, no? Pararagod sa kanang magpaayo kuno ka sa mga yuhay, di ka magpakita nga mas daghang kag alam sa mga yuhay, kay di na ganahan ng mga yuhay, di na mo magkasinabot, ibalik na lang na di ba, no? Mo kay bali na para naagi pagtahod, no? Di ba? Bisig kay balo ka sa daot sa magpaayo ka sa daot ani, na ikaw na lay tan-aw na kay ikaw ra may master, no? Kay kumingon pa ka nga basig ka na ang daot, di na mo magkasinabot, kay mo kontrol na maling ka sa iyahan, no? Ikaw na may labaw, no? Pero inana po di ay gihapon kung makita ni mo ang Ginoo, unworthy ka, mapil ni mo nga unworthy ka, no? Diri kang Ezekiel, kang John, kadto kang Pablo, kang Pedro, no? Nga niyo siya nga palayo, no? Satan has hurled many accusations against God, arguing that he is a victory, selfish and severe. But even a brief moment in God's throne, Rome exposes Satan lies. It is in seeing Christ, for who is truly the Lamb who was slain, or Revelation 5:12. Saying with the loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, and wisdom and strength,
an honor and power and blessing amo na ang pagdaig sa iya no. And the greatest revelation of that the Father is like a sin in Jesus dying on the cross for us. O last nga paragraph kay walay conclusion question. The cross then should show two things. Oy na kuno two things sa cross. First, just how much God loves us, that He would sacrifice Himself for us. Manang una, no? Ikaduha, it should shows us just how sinful and pulling we are, that only through the cross could be saved. O mao na ang ato ang mahinumduman sa punto sa cross, no? Nga ang Ginoo ra gyud makahimo sa pagtubos sa iyang dakong gugma, no? Nga gihatag niya iyang anak, no? Para matubos sa sala og unsay buhaton sa mga gitubos nga mapil nato, di ba? Nga sinful ta, di ba? And fallen nga ang Ginoo ra gyud makahimo sa pagluwas kanato, no? Niadtong pagpahalagagid nato sa gihimo ni Jesus Christ sa pagpangkamatay sa cross, no? Nga kung wala niya buhata, di ba? Suma kuha ng ato ang saysay, no? Sa atong kalibutan, pero kay nahimo man niya mao nga ato siyang pagadaygon, himayaon o kanang dako gid kay bali ang kahimuan ba nga nahimo niya dito sa cross, no? Di kay murag mabaliwala na to nga unsa boy nahimo ato wala ta, lo? So pagkamatay sa cross nga makasala ra magyapon tag tanan, di ba? No? Pero siya mo ang tan-aw, no? Nga tan-aw nimo sa kati ikaduha nga sinful kita og iha kitang gitubos, no? Og siya lang gid ang makahimo nga sala kay parihara baya ato ang unblemished, no? Nga blameless nga karnero, no? So kanang pinili pud siya nga mo kanang mahalad, di ba? No, para madawat ang kapasayloan sa sala, no? Di basta-basta ang mga ipanghalad ng mga perfect, di ba katong yun nga perfect, no? Murag perfect nga pagka nilalang sa pagkamananap ang pagadawaton sa Ginoo nga halad. Matutong makuano nga medyo cruel gid sa tan-awon kay basta na gipakita sa reels nga luoy kaayo kay ambot to siya nga rams cute man, mura man pud siya lamp kanang inahan ba nikalit dito patong sa kanang lamisa nga katong babae nagdala-dala kay bali siya sundang nisugot ra pud siya nga patyon napoy anak nga sa karnero nga lamp nag apil-apil pud kat dito sa iyang mama, no? So luoy siya nga handuraw, no? Pero diha pud nato makita kung cruel ang imong gitan-aw sa paghalad sa makarnero ug mao ginanggiagian po ni Jesus Christ nga na cruel po siya kamot sa mga tao, no? Nga kanang luoy pud siya, no? Nga palansa nga walay sala, di ba? So diha nato gi tapos ang ato ang pagpamalandong sa for you created all things, pero wala dito sa created all things, no? Kay dili kita napunto sa cross, no? Nga duha ka puntos, no? Nga ang Ginoo ang nagluwas ka nato, di ba, no? Tungod sa iyang dakong gugma o tungod sa atong pagka masalaypon, no? Makasalanon nga tao
nga atong gidawat nga kita giluwas sa Dios dito sa Kalbaryo sa cross. So magampo na kita sa ato ang pagtapos o magampo sa gamuno, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul, mga po kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang benediction, no? Hallelujah to our Lord Jesus Christ, worthy as the Lamb, no? Who taketh away the sin of the world, our Lord of lords and the Kings of kings. To God be all the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpahinapag sa niyatong tulumanon. Ang pangmalandong sa iyang pulang matagadaw taga-BE, maukini ang inyong Bible study on Alison. Study on the word, sumaraton Alison karon kung with God, I will gospel sa heptology, edition 7 parts. Atong textual audio video sa itong presentation. Ang presentation na to live of the hour nga late. Ato ang the review of the day. Ang ato ang week review of the week. The review of the last year. Ang high MB sa ato ang FB. Direkta layo, no? Second week kita nga. Patapos na kita sa week kay Thursday naman kita, no? Ang ato ang Friday. Wala na, pagbalik na lang semana, walo. Friday na to, tapos matapos kita Thursday pa kita karon, matapos na ato ang semana, no? So di kita alayon sa ato ang second week, aduna kita series sa ato ang channel nga verified, unya na po kitay gabi-gabi sa atong wali sa ato ang mga women's crusade, no? So yung pangampo ninyo o kanang suportahan. So antod sa naligayon ng Diyos, malay kayo ma dasnan dalago ng Diyos.